So yun, no, ngayon, no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga mabuting gawa ng tao, no. Alam naman natin, no, na dito sa kasulatan sinabi dito, no, ng ating Panginoon, di ba, no, na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mga mabuting gawa, kundi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Para sa ganung paraan, walang mga taong magmayabang sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon or kanino man, no, na sila ay naligtas dahil nga sa mabuti ang kanilang mga nagawa dito sa mundong ito, no. So para walang makapagmayabang, no. So sa daling paraan, no, sa sadaling salita ay tayo o ang tao maligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Sinabi nga dito sa kasulatan, di ba, no, na walk by faith, not by sight. So we walk by faith. So lumalakad tayo na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, and not by sight means, ang not by sight nangangahulugan na hindi sa mga mabuti nating nagawa. Kung tayo naman ay may mga mabuting nagawa, idadagdag natin dapat yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sa ganong paraan, tayo ay magiging, kumbaga, kaaya-aya, no, sa paningin ng ating Panginoon, o kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Ayon nga dito sa kasulatan sinabi, no, na hayaan natin na ang Panginoon na siyang pupuri sa ating mga nagawa, hindi yung mga tao na siyang pupuri sa atin, no. So ganoon na sistema, no. So mag-ingat po tayo kasi marami pong mga tao na inaakala nila na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng mga mabuting gawa nila, no, sa pagbibigay ng mga tulong or anuman yung mga mabubuting gawa nila, no, na dahil doon is yung, kumbaga, nagmamayabang na sila, no. Maraming mga tao na gumagawa niyan, no, na nagiging mayabang, pinagmamayabang nila, or taas noon na sila, or taas noon na sila sa kanilang sarili, or tingin nila sa kanilang sarili ay mabuting tao, no, na dahil nga nakatulong sila or sa tingin ng mga tao sa kanila or na mabuting tao sila, hindi alam nila na ang Diyos, sinasaliksik ng Diyos ang bawat isip at puso ng tao, no. Pag sinasaliksik ng Diyos ang bawat isip at puso ng tao, tapos nahuli ka doon na nagmamayabang ka, na pagmamataas ka na sa iyong sarili dahil nga pinagmamalaki mo na ikaw ay mabuting tao dahil nga sa mga rami mong natulong na ibigay, no, mga mabuting gawa na nagagawa mo sa bawat tao, sa kapwa mong tao, pag nakita mo ng Panginoon na nagmamayabang ka na or mapataas, ikaw ay hatulan ng kasalanan, no. Sa ganitong paraan, do not be deceived. Sinabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, do not be deceived, o huwag kang magpapalinlang ni Satanas. Kasi ang pagiging mapagmataas ay gawa yan ng kaaway o ng demonyo o Satanas. So huwag tayong magpapalinlang, no. So gawin natin yung kaaya-aya or kinalulugdan ng ating Panginoon. Kung ano man yung mga sinasabi ng ating Panginoon dito sa nakasulat sa Biblia o sa mga kanyang mga salita, yun ang ating susundin. Kasi alam naman natin na sinabi dito na ang salita ng Panginoon ay buhay na walang hanggan, no. Kasi ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. At ang salita na yun at nagiging tao pa, yun ang ating Panginoon Kristo. So wala tayong ibang ipagmamayabang kundi yung nakikilala natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na namatay sa cross para sa kaligtasan ng bawat sinuman ng mga tao sumasampalataya at naniniwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, no. Hindi sa mamabuti nating gawa na gaya ng ginagawa ng ibang mga tao, no, na nagmamayabang dahil nga nakapagbigay sila ng tulong, pinupost sa social media, pinagmamayabang sa iba na matulungin, ganito, ganyan. Wag niyo pong gagawin yan. Kasi kung akala niyo po ay yan ay isang pinakamagandang halimbawa na nagagawa ng isang tao para sa kanyang kapwa, hindi ko sinasabi na masama ang pagbibigay ng tulong. Mabuti yan, pero ang bunga niyan pagiging mapagmataas, hypocrisy, kumbaga ganun. Ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, reject hypocrisy. Kasi ang pagiging hypocrites or pagiging mapagmataas, hypocrites, yan talagang bagay na yan ay hindi talaga napapansin ng bawat inuman. Yang kasalanan na yan para yung isang uod na unti-unting lumalamon o kumakain sa iyong laman na hindi mo namamalayan na darating yung araw at siyang hahatol sa iyo ng kamatayan.
Iyan ang sakit ng hypocrisy. Matindi yan. At hindi mo masyadong makikita yan. Maliban na lamang kung ikaw ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Kasi lagi nating tatandaan, lagi nating sisiyasatin ang ating puso. Ayon nga sinasabi ng ating Panginoon, di ba sa kasulatan, siyasatin natin ang ating bawat puso. No? Kasi ang puso ng tao, dito talaga nagtatago ang mga kasalanan at ang kabutihan. At sa pamamagitan lamang ng isang bibig at isang salita, lumalabas sa ating bibig ang mga bagay na nakakamatay at saka bagay na nagbibigay buhay. Buhay at kamatayan ang lumalabas sa iisang bibig lamang. Pero kung ano man yung nakabis sa ating laman ng ating puso, nagbibis din yan sa bawat bagay na nakikita sa ating mga mata at sa ating tenga na narinig. Yan ang lagi nating babantayan. No? So magbantay po tayo na hindi tayo mapagmayabang sa ating sarili, mapagmataas kung ano man yung nagiging makamit natin, or huwag tayong magiging mayabang dahil nga may mga bubuting naggawa tayo sa isang tao. Kasi maraming mga tao na gayon, no, na halimbawa may mga tao na gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, maraming mga tulong tapos namatay. Pinuri ng bawat tao kasi sikuan, matutulungin to, maraming natulungan, pero ganito ganyan. Pero hindi mo alam, ang Diyos pa rin ang maghuhusga sa huli. Hahatulan pa rin siya sa Panginoon. Ang Diyos pa rin ang siyang magpapasya kung sino sa kanila ang matuwid at saka mga tao mapagmataas na gumagawa ng kasalanan. Hindi mo alam kasi pagdating ng araw, ang Panginoon ay siyang hahatol sa bawat isa according sa ating mga nagawa, hindi sa pamamagitan ng ating mabuting nagawa, kundi sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung ang kaligtasan binabase sa mabuting gawa ng isang tao, ang pananampalataya ay wala ng kabuluhan. Maraming mga tao no, na hindi na maniniwala sa ating Panginoon at gagawa na lang ng kabutihan. Hindi na maniniwala sa ating Panginoon. Kasi nga, hindi naman doon kaya yung kaligtasan, kundi sa mabubuting gawa. Kaya nga, sinasabi dito sa kasulatan, no, binabaliktad na. Kumbaga, ito na yung kasulatan no, na sinasabi ng ating Panginoon na ang isang tao maliligtas hindi sa pamamagitan ng kanyang mga mabuting gawa, kundi maliligtas siya sa kanyang mga dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. Maraming mga tao na gumagawa ng kabutihan ngayon pero bumabagsak pa rin sa kaparusahan dahil nga sa kawalan ng pananampalataya. Hypocrisy, kumbaga, yung unti-unting pumapasok sa bawat puso mo ang pagiging hypocrites, na para bang tinitingin mo sa sarili mo, isa ka ng matuwid, isa ka ng banal kasi nga matulungin ka. Maraming mga tao nagpupuri sa iyo. Lagi niyong babantayan, wag kayong pumatanggap ng mga papuri kahit na anong mga nagawa ninyo. Ang mga papuri ay sa Panginoon lamang at hindi para sa tao. Mababasa mo dyan sa Revelation, kahit mga anghel nagsasabi sa ating Panginoon, nung sinasamba nila ang Panginoon, sa iyo ang mga papuri, kaluwalhatian, Panginoon, Diyos sa mga Diyos at Hari sa mga Hari. Sinabi, sa iyo ang mga papuri at mga kapurihan at mga kaluwalhatian, sa Kanya yan, hindi sa tao. Pag ginagamit yan ng tao, tinatanggap na yan tao, ang isang tao na yan nagiging magnanakaw sa mga bagay na banal na hindi naman karapat-dapat para sa tao, kundi para sa ating Panginoon lamang at hindi para sa tao. Sa oras na ito ay nagagawa ng isang tao, maniwala kayo sa akin pagdating ng araw, kasi maraming mga tao, masarap kasi tanggapin yung mga pinupuri ka ng bawat tao dahil nga sa mga nagawa mo. So, maniwala kayo sa akin, ang lahat ng bagay na nasa sayo, hindi yan galing sa iyo, kundi galing yan sa Panginoon. Binigay yan sa iyo. So gamitin mo yan to help others, to share sa everyone, to share to everyone, to share sa bawat kapwa mo na wala. Sinabi nga dito sa Biblia, di ba? Sinabi nga dito ni Juan, no, ni John Baptist, no, na kung ikaw ay may dalawang damit at yung isa wala, ibigay mo sa kanya yung isa para siya na walang damit ay magkaroon ng damit. So pareho na kayo may damit. At sa ganitong paraan, kalulugdan tayo ng ating Panginoon. No, sa ganitong sistema. No, so huwag tayong magmayabang sa ating mga nagawa dito sa mundong ito. Kasi wala tayong nadala nung ipinanganak tayo at nilisan tayo sa mundong ito na wala ring nadala.
wala ring madadala pagdating ng araw ng kamatayan natin dito sa mundo ito. Kahit ilang taon pa nung aabutin ng buhay natin dito sa mundong ito, mamamatay pa rin tayo. Kasi ang kautusan, sinabi na ang tao ay may kamatayan. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat.